Ikaw ba ay may mga pagkakamali na nais mong ulitin para ito ay itama? Meron ka bang mga labis na pinagsisihan sa iyong buhay na kung pwede lang ay ibalik ang panahon para ito'y iyong mabawi? Kung pwede lang mabigyan ka ng pagkakataon para ituwid ang mga ito. Lahat naman siguro tayo ay dumaan sa ganitong klase ng pagsisisi. Ating tunghayan ang kwentong pinadala sa atin ni Patricia dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kung meron lang akong pagkakataon na balikan ng mga panahon ng aking mga pagkakamali, ay ginawa ko na sana para ito ay matuwid at para hindi ko na maulit pa. Pero sabi nga nila, ang oras kapag lumipas, hindi mo na maibabalik pa. Kaya wala ka nang magagawa sa mga pagkakamaling yon, kundi ang paulit-ulit itong alalahanin at pagsisihan. Dear Mama Mia, hello po sa iyo Mama Mia at sa iyong mga viewers and listeners. Ako si Patricia, isang single mom. Gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko, hindi para husgahan ako ng ibang tao, pero para magbahagi ako ng mga aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga nagawang pagkakamali. Ngayon pa lamang Mama Mia ay magpapasalamat na ako kung mababasa mo ito dahil matagal-tagal ko pong pinag-isipan kung dapat ko bang ibahagi sa ganitong programa ang mga pangyayaring tuluyang bumago sa aking buhay. Uumpisahan ko ang kwento ko sa panahon na siyang naging dahilan kung bakit ako umabot sa hindi magandang sitwasyon at nakagawa ako ng mga pagkakamaling hanggang ngayon ay labis-labis ko pa ring pinagsisisihan. Lumaki ako sa probinsya, Mama Mia. Namulat ako sa isang mahirap na pamilya. Ang tanging kasama ko lamang sa aking paglaki ay ang tatay ko at ang mga kapatid ko. Namatay kasi ang nanay ko matapos niyang isilang ang bunso naming kapatid. Pangalawa ako sa 6 na magkakapatid, Mama Mia. Ang aming tatay ay nagtatrabaho bilang construction worker. Pero mas madalas pa ang araw na wala po silang proyekto kesa sa mga araw na meron. Kaya madalas ang mga araw na wala siyang trabaho. Dahil sa ganong sitwasyon ay talagang masasabi kong mahirap talaga kami. Isang kahig, isang tuka, literal. Mahirap pa sa daga. Lahat ng maiisip mo na makakapaglarawan sa hirap ng aming pinagdaanan ay yun na yun, Mama Mia. Mahirap ang pamilyang kinalakihan ko. Kaya naman dahil sa hirap, sa mura kong edad ay natuto akong magbanat ng sarili kong buto para lamang makakain at makapasok sa eskwela. Namasukan ako sa mga tindahan sa aming lugar. Tumatanggap rin ako ng labada at naging katulong o kasambahay ako habang ako ay nag-aaral. Pinilit kong itawid ang pag-aaral ko sa pamamagitan ng mga trabahong kaya ko pong pasukin. Sa edad kong 10 taong gulang ay marunong na po ako noon sa lahat ng mga gawaing bahay. Dahil ako ang tumayong ina sa mga kapatid ko. Ang kuya ko kasi ay sakit sa ulo ng pamilya namin. Sakit sa ulo ni tatay. Batugan na nga ay may bisyo pa.
Nang matapos ako ng elementarya, ay gusto ko sana ng tatay ko na wag na akong magpapatuloy sa aking pag-aaral. Sabi niya mas maigi raw na tulungan ko na lang siya na buhayin ng mga kapatid ko at buhayin ang buong pamilya namin. Pero naisip ko noon, Mama Mia, ano naman ang matutulong ng isang katulad ko? Katatapos ko lamang ng elementarya at minor de edad pa ako. Inisip ko noon na mas malaki ang maitutulong ko kapag nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Gustong-gusto ko pong umahon sa hirap. Pinangarap kong makapagtapos kahit high school lamang, Mama Mia. Naisip ko kasi wala rin namang trabahong tatanggap sa akin kung elementary graduate lang ako. Kahit na walang tumutulong sa akin noon ay nagsumikap talaga ako, Mama Mia. Nagsumikap ako na makatungtong ng high school. Nagtrabaho ako sa isang tindahan sa malapit sa aming palengke bilang isang tindera. Kasama ko doon ang kababata kong si Tisoy. Ang pangalan niya ay EJ talaga pero Tisoy ang tawag sa kanya ng aming mga kapitbahay dahil anak po siya ng isang foreigner. Gaya ko ay lumaki rin sa hindi kumpletong pamilya si Tisoy. Dahil matapos na mabuntis noon ng tatay niyang foreigner ang kaniyang ina, ay naglaho na raw ito na parang bula at hindi na sila binalikan pa o ni pinanagutan o sinusustentuhan man lamang. Mula pagkabata ay matalik na kaming magkaibigan ni Tisoy. Magkaklase rin kasi kami, Mama Mia, kaya talagang palagi po kaming magkasamang dalawa. Pareho kami ng estado sa buhay ni Tisoy. Dahil tulad ng pamilya ko, mahirap rin ang pamilya niya. Kaya naman naiintindihan naming dalawa na kinakailangan talaga namin na magtrabaho para makapag-aral. Mga bata pa kami ay madalas nang sabihin sa akin ni Tisoy na liligawan niya ako pag nagbinata at nagdalaga na kaming dalawa. Matatawag nga siguro na puppy love iyon, Mama Mia. Dahil elementarya pa lang, kami ay alam na namin na higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya nang makatungtong kami ng high school ay tinutuon niya ang sinabi niya noong mga bata pa kami. Ang sinabi niya na liligawan niya ako. Niligawan talaga ako ni Tisoy, Mama Mia. Alam ko na masyado pa kaming mga bata noon. Pangarap ko pa na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Pangarap ko pa na matulungan ng tatay ko sa pagtataguyod ng mga kapatid ko. Pero Mama Mia, dahil bata rin ako, ay mabilis din talaga akong madala sa udyok ng aking damdamin. At dahil mahal ko nga si Tisoy ay hindi ko rin napigilan ng sarili ko na sagutin ko siya. Sa edad naming 14 anyos noong mga panahon na yon, ay alam kong hindi pa dapat kami pumapasok sa relasyon. Pero matindi talaga ang bugso ng damdamin lalo na kapag ikaw ay bata pa. Lalo na kapag nasa stage ka pa lamang na nagkaka-crush at kinikilig sa taong gusto mo. Hindi ko napigilan ang nararamdaman naming dalawa ni Tisoy sa isa't isa. Kaya ang ginawa namin ay maging inspirasyon ang bawat isa. Sabi ko, gawin naming inspirasyon ang aming relasyon para makapagtapos kami ng pag-aaral at makamit ang aming mga pangarap. At sinabi kong may mararating kami dahil kahit na maaga kaming pumasok sa isang relasyon, ay pareho naman po kaming determinado na makapagtapos at makaahon sa hirap. Ang totoo, Mama Mia, dahil pareho po kaming mga working students, ay marami kaming paghihirap na pinagdaanan ni Tisoy sa loob ng 4 na taon namin sa high school.
Talagang iginapang namin ng literal ang pag-aaral namin. Dahil gusto namin na may marating kami sa buhay. Ayaw namin na manatili kami sa hirap. Ayaw naming manatiling mahirap habang buhay. Lalo na ako. Oo, may mga pangarap rin naman si Tisoy. Pero alam ko at ramdam ko sa puso ko na hinding-hindi ako papayag na walang maging bunga ang lahat ng pagsasakripisyo at mga paghihirap ko. Pinangako ko sa sarili ko na darating ang araw na makakaalis kami sa kahirapan. Sa tuwing makakakita ako noon ng mga malalaki at magagarang bahay, ay sinasabi ko sa sarili ko na balang araw ay mararanasan ko rin ang pakiramdam na tumira sa ganung kalaking bahay. Lahat naman tayo ay may mga pangarap eh. Pero ako, itinatak ko talaga sa puso at isip ko na iisa lang ang pangarap ko, ang maging mayaman. Ayoko na ng ganitong buhay, ng isang kahig, isang tuka, ng halos namumroblema pa kami ng sasainging bigas. Ayoko ng ganito, na hindi ko nabibili ang mga kailangan ng mga kapatid ko. Ayoko ng simpleng buhay, dahil kapag nasa pagitan ka ng mahirap at simpleng buhay, ay hindi mo rin makukuha ang respeto ng ibang tao. Aminin na natin at sa hindi, mas marami ang magre-respeto o re-respeto sa iyo kapag ikaw ay may sinasabi sa buhay, kapag ikaw ay mayaman at may narating. Kita mo nga ang ating lipunan? Tanging mayayaman lang naman ang tinitingala at nire-respeto, di ba? Aminin natin na ganoon ang realidad ng ating buhay at huwag na tayong magpapa-ipokrito pa. Minsan iniisip ko, bakit kaya hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya? Bakit kaya hindi ako katulad sa mga teleserye na mayaman pala ang mga magulang ko? Na hindi pala ako tunay na anak? Mga ganong isipin. Pero Mama Mia, iniisip ko rin na kawawa naman ang mga kapatid ko kung maiiwan ko. Oo, ambisyosa ako, totoo. Yun na nga siguro ang may tatawag sa akin dahil masyado talagang mataas ang aking pangarap. Ano naman? Sabi nga nila, wala namang masaramang mangarap, di ba? Libre nga ang mangarap eh. Mangangarap na din lamang ako, syempre yung mataas na. Dahil na rin sa pagsisikap namin ni Tisoy ay napagtapos namin ang aming mga sarili sa high school, Mama Mia. Gustuhin ko man pong makapagtapos at makapagkolehiyo, pero hindi na talaga kaya. Alam ko na importante naman talaga ang may tinapos. Pero di ba? Wala naman sa pinag-aralan ng tao ang pwede niyang marating. Yan na lang ang pinapakonsuelo ko noon sa sarili ko, Mama Mia. Kahit na ang totoo ay gustong-gusto ko pong magtapos. Kahit na ang totoo ay gustong-gusto ko pong makapagtrabaho ng maganda at may malaking sweldo. Pero Mama Mia, kahit na hindi ako nakapagtapos o hindi ako nakapag-enroll ng college, ay hindi pa rin namin sinayang ni Tisoy ang aming panahon. Dahil kahit na menor de edad pa lamang kami noon ay hindi kami tumigil sa pagtatrabaho. Masaya ako nang tumungtong kami sa edad na 18 ni Tisoy dahil sa wakas ay pwede na kaming maghanap ng mas maayos-ayos na trabaho dahil legal na. At hindi na limitado sa pagiging tindera at tindero lamang. Hindi ko minamaliit ang pagiging tindera dahil sa ganong trabaho kami nakapagtapos ng aming high school. Pero dahil nga mas mataas ang pangarap ko, ay gusto ko pa ring makahanap ng trabaho na magkakaroon naman kami kahit papaano ng maayos-ayos na sahod.
Kaya naman Mama Mia, nagdesisyon ako na lumuwas kami ng Maynila ni Tisoy para dun kami maghanap ng mas disente at maayos na trabaho. Ayaw sanang sumama ni Tisoy sa akin dahil hindi niya gustong iwan ang nanay niya. Pero napapayag ko rin siya dahil sinabi kong mas mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang ina kung magkakaroon na siya ng magandang trabaho. Sabi ko pa sa kanya na sa Maynila lahat ng mga oportunidad. At bilang isang probinsyana ay sobra po akong namangha nung makarating ako ng Maynila. Sa unang araw namin doon ay halos hindi magkamayaw ang mga mata ko sa kakatingin ng mga naglalakihang buildings, mga sosyal na restaurants at mga magagandang lugar na wala po sa aming probinsya. Dahil konti lang ang ipon namin ni Tisoy ay umupa kami ng isang maliit na kwarto. Oo, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay napagkasunduan na rin naming dalawa na magsasama na kami sa iisang bubong. Nasa tamang edad na rin naman kami at para na rin mas makatipid kami sa pangrenta namin. Sa mga unang araw ng paghahanap namin ng trabaho ay talagang nahirapan kami ng husto. Maynila yun eh. Kaya naman mas tinatanggap doon yung may mga tinapos talaga, yung may mga degree. Sila ang mas nagkakaroon ng oportunidad para sa mas magagandang trabaho. Ang gusto noon ni Tisoy ay subukan naming mag-apply bilang mga fast food crew. Pero tumanggi ako, Mama Mia. Don't get me wrong, hindi sa minamaliit ko ang trabaho ng mga fast food crew. Pero alam kong hindi sasapat ang magiging sahod namin doon sa mga bayarin at pangangailangan namin. Dahil alam naman natin na mataas talaga ang cost of living sa Maynila. Oo, sobrang ambisyoso lang talaga ako noon, Mama Mia. Ayoko kasi na pumunta kami ng Maynila tapos ganun din ang magiging buhay namin. Walang maiipon, nabubuhay lang sa pang-araw-araw. Kaya nga kami pumuntang Maynila para makaipon, para makaahon sa hirap. Mag-iisang buwan na noon ay wala pa rin kaming nahahanap na trabaho. Kaya si Tisoy, Mama Mia, ay sumubok ng mag-apply sa isang restaurant at natanggap naman siya. Habang ako ay wala pa rin akong nahahanap noon. Naging maayos naman ang takbo ng trabaho ni Tisoy. Hindi kalakihan ang sahod niya pero sapat naman para mabuhay kaming dalawa sa Maynila. Mabuti na lamang ay naikwento daw ni Tisoy sa katrabaho niya na naghahanap pa rin ako ng trabaho. At sakto naman na nagtatrabaho bilang isang call center agent ang misis ng kanyang kasamahan. At hiring raw noon ang pinapasukan niyang kumpanya. Dahil mahigit isang buwan na noon ay wala pa rin akong nahanap na trabaho, ay sumubok na rin po akong mag-apply bilang isang call center agent. At sa kabutihang palad naman ay natanggap naman ako, Mama Mia. Hindi naman po sa pagmamayabang pero kahit high school graduate lang ako, ay masasabi kong magaling po ako sa English. Dahil mahilig po akong magbasa noon ng mga English na libro. Alam kong isa yon sa dahilan kung bakit natanggap ako kahit na wala akong experience at hindi man lang ako nakatungtong ng kolehiyo. Mama Mia, maganda naman ang naging trabaho ko. Oo, nakaka-stress dahil sa totoo lang, hindi po biro ang ganong uri ng trabaho. Lalo na at puyat ang kalaban ko dahil madalas ay night shift po ako. Mahirap rin talagang makipagsabayan sa mga katrabaho ko na nakapagtapos ng kolehiyo. Mama Mia, ang totoo niyan ay nakaranas po ako ng discrimination. Mga panliliit doon sa trabaho, pero pinalagpas ko na lang dahil mas mahirap ang walang trabaho at mas mahirap kung magugutom ang pamilya ko sa probinsya.
Simula nang magkapagtrabaho kami ni Tisoy sa Maynila, ay naging breadwinner na rin kami sa mga kanya-kanya naming pamilya na nasa probinsya. Ako ay nagpapadala ng pera sa pamilya ko, habang si Tisoy ay tumutulong rin sa kanyang nanay at lola. Habang binubuhay namin ang aming mga sarili sa Maynila, ay may mga tao rin na umaasa sa amin sa probinsya, Mama Mia. Kaya hindi talaga pwedeng magpadala ka sa mga panghuhusga at panliliit ng ibang tao. Masasabi kong hindi na kami isang kahig isang tuka ni Tisoy sa Maynila. Kahit papaano ay nakakabayad na rin naman kami ng bills at nakakabili na rin kami ng aming mga pangangailangan. Oo, hindi na masyadong mahirap pero sumasapat lang. Minsan nagkukulang pa rin. Dahil mas malaki ng konti ang sahod ko kaysa kay Tisoy, ay pilit ko siyang kinukumbinsi noon na lumipat na lang sa trabaho ko. Para naman guminhawa rin kami kahit papaano. Mama Mia, naging isa po yun sa mga dahilan ng pag-aaway namin paminsan-minsan. Dahil laging sinasabi ni Tisoy sa akin na kontento na siya sa trabaho niya at nakakaraos naman daw kami. Hindi raw siya para sa ganitong trabaho ko sa call center. Sa ganong aspeto kami nagkakaiba ni Tisoy. Kung ako ay mataas ang self-confidence at mataas ang pangarap, siya naman po ay mababa ang self-confidence niya. Tapos, ayos na sa kanya yung sakto lamang na nakakasurvive sa araw-araw. Sapat na sa kanya ang simpleng buhay, basta na iraraos niya ang pangangailangan namin sa araw-araw at basta magkasama raw kaming dalawa ay masaya na siya doon. Mama Mia, masaya rin naman ako sa pagsasama naming dalawa ni Tisoy. Pero wala naman sigurong masama kung maghangad ako ng higit pa sa pamumuhay namin, di ba? Pinangako ko kasi noon sa sarili ko na hindi ako babalik sa probinsya na mahirap pa rin ang kalagayan ng pamilya ko. Ang gusto ko ay magkaroon na sila ng maayos na tirahan at maginhawang buhay bago ako umuwi at bumalik sa kanila. Pero Mama Mia, hindi talaga nagpapatinag si Tisoy. Sinasabi niya sa akin na ayos na sa kanya na ganito ang buhay namin. Hanggang sa dahil sa kanyang kasipagan ay na-promote siya sa kanyang trabaho bilang supervisor. Masayang masaya siya noon dahil hindi na raw siguro kami mahihirapan kung madadagdagan kahit papaano ang sinasahod niya. Totoo nga, dahil simula nung ma-promote siya ay masasabi kong medyo guminhawa naman kami. Nakakabili na kami kahit papaano ng mga gusto namin paminsan-minsan. Mula noon ay nagsisimula na rin sa pangungulit sa akin si Tisoy sa kagustuhan niya na magkaroon na kami ng anak. Sa simula pa lang kasi ng relasyon namin, Mama Mia, ay sobra na kaming nag-iingat na hindi ako mabuntis. Dahil alam namin na mahihirapan kaming buhayin ng bata. Alam namin na magiging dagdag gastusin lang ito. Pero dahil nga sa unti-unti ng gumiginhawa noon, ay tingin niya, pwede na raw at kaya na raw naming magpalaki ng anak. Noong mga panahon na yon ay hindi kami pareho ng gusto ni Tisoy. Dahil ako ay ayoko pang magkaroon kami ng anak dalawa, Mama Mia. Hindi dahil sa ayaw kong magkaanak sa kanya. Mahal ko si Tisoy, wala namang question sa pagmamahal ko sa kanya. Sa katunayan ay alam ko na sa sarili ko noon pa lang na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko nakikita ang sarili ko na ibang lalaki ang kasama ko sa buhay na tumatanda. Tutol ako sa pagkakaroon namin ng anak dahil ayokong makaranas ng paghihirap ang magiging anak naming dalawa. Oo, may mga trabaho kami. Pero ngayon pa nga lang ay sapat lang yun para sa aming dalawa at sa mga pamilyang binubuhay namin sa probinsya. Yung kinikita namin ay ayos lang.
at hindi sumusobra. Paano pa kaya kapag nagkaanak na kaming dalawa? Gusto ko, Mama Mia, na hindi maranasan ng magiging anak ko ang mga naranasan ko. Gusto kong ibigay sa magiging anak ko ang mga bagay na hindi ako nagkaroon noon habang ako ay lumalaki. Gusto kong makapagtapos siya ng pag-aaral na hindi niya kailangan na maging katulad ko na isang working student. Hindi naman sa sinisisi ko po ang tatay ko. Alam ko naman na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Pero Mama Mia, gusto ko pong iiwas ang anak ko sa mga hirap na pinagdaanan ko. Gusto kong mag-aral lamang siya ng walang kaproble-problema sa pera. Pero yun ang hindi maintindihan ni Tisoy. Ang dahilan niya kaya gusto niyang magkaroon na kami ng anak ay dahil matagal na raw kaming nagsasama. Anak na raw talaga ang kulang sa aming dalawa. Para sa akin, hindi naman sapat na dahilan yun para magsilang ako ng bata at mandamay pa kami ng isang inosente sa aming kahirapan. Alam ko naman na magiging responsableng ama si Tisoy. Pero sadyang hindi pa talaga ako handa, Mama Mia. Buti na lang at inintindi naman ni Tisoy ang dahilan ko kaya natigil na rin siya sa kanyang pangungulit sa akin. Isa yun sa mga katangian na minahal ko talaga sa kanya. Pinipili niya palagi na intindihin ako kahit sa anumang sitwasyon. Kahit na hindi kami magkapareho ng gusto at magkasalungat ang vision namin, ay pinipilit niya po na maintindihan ang side ko. Hindi man kami pareho ng pananaw sa buhay pero nagkakasundo naman kaming dalawa sa maraming bagay. Dahilan para masabi ko pong sobrang mahal na mahal namin ang isa't isa. Sa tagal ng pagsasama namin ay mabibilang lamang sa daliri ang naging away naming dalawa. Kung nag-aaway man kami ay halos mababaw lamang ang mga dahilan na yon. At kapag nag-aaway kami ay madali lang din naman kaming nagkakaayos ulit. Napakabait at napaka-responsableng kinakasama ni Tisoy. Wala akong makitang dahilan para iwanan ko siya. Sa aming dalawa, Mama Mia, kahit siya yung lalaki ay siya po yung mas maasikaso. Hindi man kami pareho ng oras ng trabaho pero sinisigurado niya na aasikasuhin niya muna ako. Kahit napagod na siya galing sa maghapong trabaho niya, bago ako umalis ng bahay para pumasok sa trabaho ko ay inaasikaso at inaalagaan niya talaga ako. Ganun ako kaswerte kay Tisoy. Sobra akong nagpapasalamat na siya ang naging kasama ko sa buhay. Iniisip ko noon, Mama Mia, kung minalas man ako dahil mahirap ang buhay namin, ay sinuwerte naman ako dahil si Tisoy ang minahal ko. Samantala, patuloy pa rin kami sa pagtatrabaho. Si Tisoy bilang isang supervisor na sa restaurant habang ako ay call center agent pa rin. Dahil nga sa stressful ang trabaho ko ay napapasama ako paminsan-minsan napapasama ako paminsan-minsan sa pag-aaya sa akin ng mga katrabaho ko na mag-inom kami. Deserve daw namin yon para pampatanggal naman ng stress kahit papaano. Paminsan-minsan lang naman ako sumasama at may limit din ako sa pag-inom, Mama Mia, dahil alam ko po ang sarili ko na madali akong malasing. Kasama din yata talaga sa culture ng mga call center agent ang pag-inom ng alak after shift. Kasi ganun halos ang mga katrabaho ko eh. Yun din kasi minsan ang pampatanggal namin ng stress at pampaaliw na rin ng aming mga sarili. Hindi rin naman namin naging problema ni Tisoy yun dahil pinapayagan naman niya ako basta hindi raw ako masyadong magpapakalasing. Naiintindihan naman ni Tisoy na doble ang stress ng trabaho ko kaysa sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay binuhos ko lahat ng oras ko sa trabaho. Madalas ako mag-overtime at halos hindi na nga ako nagli-leave o uma-absent man lamang.
Gusto ko kasing may mapatunayan sa mga taong nang mamaliit sa akin noon sa trabaho. Kaya hinangad ko po na ma-promote. Dahil doon ay puspusan talaga ang pagtatrabaho ko. Hindi rin naman nagtagal ay nagbunga ang pagsisikap ko, Mama Mia. Na-promote ako bilang team leader o TL. Dahil doon ay sobrang saya ko. Nasa training period ako noon ng pagiging isang team leader. Kailangan kasing dumaan muna sa 3 buwan na training para tuluyan akong maging isang team leader at nakaka2 buwan na ako nang magsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Mama Mia, naramdaman kong madalas na ako noong mahilo. Mabilis akong mapagod at masyado akong naging maselan sa aking pang-amoy at panlasa. Sa sobrang busy ko sa training, Mama Mia, ay halos hindi ko napansin na magda2 buwan na pala ako noong hindi nagkakaroon ng aking buwanang dalaw. Naisip ko na baka lahat ng yon ay sanhi lamang ng stress dahil sobrang stress talaga ako noon. Baka naman nag-change cycle lang ako. Nasa 3 buwan na ako sa training ko at malapit ko na sana yung matapos nang biglang may nangyari sa akin. Sa kabila kasi ng mga nararamdaman ko noon ay hindi ako uma-absent kailanman. Kahit sobrang sama na ng pakiramdam ko ay pinipilit ko pa rin pumasok. Pero iba ang pakiramdam ko noong araw na yon. Halos ayaw ko pong bumangon sa kama. Hindi ko rin maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko sa aking balakang. Masama man ang pakiramdam ko ay pinilit ko pa rin bumangon at ang sumunod na nangyari ay dinugo ako, Mama Mia. Mabuti na lamang ay nasa bahay noon si Tisoy dahil day off niya. Kaya naisugod niya ako sa ospital. Nang lumabas na ang resulta ng mga test na ginawa sa akin, ayon sa doktor ay wala naman daw akong kahit na anong sakit, Mama Mia. Kailangan ko lang daw mag-ingat dahil muntik na raw mawala ang baby ko sa sinapupunan ko. Muntik na raw akong makunan. Oo, buntis ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Ang dami-dami kong tanong noon. Oo nga't may kinakasama ako, pero sigurado naman ako na nag-iingat kaming dalawa. Kailanman ay hindi kami nagtalik ng walang ginagamit na proteksyon ni Tisoy. Imbis na dapat ay masaya ako, ang totoo ay nadismaya ako sa nalaman ko, Mama Mia. Lalo pa noong sabihin ng doktor na kailangan kong magpahinga hanggat hindi pa natatapos ang first trimester ko. Kahit anong pakiusap ko ay hindi ako binigyan ng fit to work ng doktor ko dahil delikado raw at maselan raw ang aking pagbubuntis. At isa lang ang ibig sabihin noon, Mama Mia. Hindi ako pwedeng magtrabaho. Paano na ang promotion ko? Yun ang isang tanong na pumasok agad sa isip ko. Pero ang labis na gumugulo sa isip ko ay ang tanong kung papaano ako nabuntis. Gumagamit naman ng proteksyon si Tisoy at sigurado ako doon dahil ako pa nga ang bumibili ng kondom para masigurado namin talaga na hindi ako mabubuntis. Pag-uwi ng bahay ay alam kong nahahalata sa akin ni Tisoy na hindi ako masaya sa nalaman namin. Kaya kahit hindi ko na itanong sa kanya ang gumugulo sa isip ko, ay siya na mismo ang nagbigay sa akin ng kasagutan, Mama Mia. Ayon sa kanya ay nang minsan na umuwi ako nang nakainom at nagtalik kami, ay sinadya niya raw talagang hindi gumamit ng proteksyon. At dahil na rin siguro sa lasing ako ay hindi ko na yun namalayan. Ibig sabihin nun ay sinadya niya akong buntisin. Nakaramdam ako noon ng sama ng loob sa kanya dahil pakiramdam ko ay hindi niya nirespeto ang gusto ko. Pakiramdam ko ay inisahan niya ako, Mama Mia. Mas pinairal niya ang kagustuhan niyang magkaroon ng anak kaya naging selfish siya sa ginawa niya.
Ilang araw din ang lumipas na masama ang loob ko kay Tisoy, kaya hindi naging maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Humingi naman siya ng tawad sa nagawa niya, kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili kong patawarin siya. Wala na rin namang magbabago. Wala na rin naman akong magagawa eh. Buntis na ako kaya tinanggap ko na lang ito sa puso ko. Malaking panghihinayang man ay kailangan ko pong i-let go ang trabaho ko. Hindi naman kasi pwede na mag-leave ako ng matagal kaya napilitan akong mag-resign, Mama Mia. Mas pinili ko na lang ang kaligtasan ng magiging anak ko kaysa sa trabaho ko. Napakasaya naming dalawa ni Tisoy nang maisilang ko na ang baby girl namin. Kamukhang kamukha niya ang tatay niya at napakalusog na baby. Sa tagal ng pagsasama namin ni Tisoy ay noon ko lang nakita na ganun siya kasaya. Naisip ko na lamang na tama lang siguro ang nangyari na nagkaroon kami ng anak. Dahil isa siya sa magiging inspirasyon naming dalawa para mas lalo pa naming pagbutihin sa buhay. Noong mga panahon na yon ay gusto ko na sanang magbalik agad sa trabaho. Pero walang mag-aalaga sa anak namin kaya ang sabi ni Tisoy ay siya na muna ang magtatrabaho para sa aming pamilya. Masaya kami dahil isa na kaming ganap na pamilya. Pero nag-umpisa na naman kaming unti-unting mahirapan sa buhay. Dahil si Tisoy lang ang may trabaho sa amin ay ang dating sapat ngayon ay nagkukulang na, Mama Mia. Hindi na rin kami nakakapagpadala pa sa mga pamilya namin sa probinsya dahil mas inuuna namin syempre ang pangangailangan ng aming anak. Hindi na rin sumasapat sa amin ang kinikita ni Tisoy. Halos hindi na rin nga kami makabayad ng buwan ng renta ng apartment na aming tinutuluyan. At dahil doon ay naging madalas na ang pag-aaway naming dalawa. Sinisisi ko sa kanya kung bakit kami nahihirapan. Alam kong mali, pero kung hindi sana niya ako sinadyang buntisin noon, ay hindi sana nadadamay sa kahirapan namin ang aming anak. Nagsisikap man si Tisoy sa trabaho ay hirap pa rin siyang ibigay lahat ng pangangailangan ng aming pamilya. Mag-iisang taon na noon ang anak namin nang sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa aming buhay. Na-diagnose po na may breast cancer ang nanay ni Tisoy kaya kailangan niya itong tulungan sa pagpapagamot. Samantalang yung anak namin ay naging sakitin habang lumalaki. Nang minsan na sinugod namin sa ospital ay nakatanggap kami ng hindi magandang balita. Ayon sa doktor na sumuri sa anak namin ay may sakit daw sa puso ang aming anak. Mama Mia, susubukan pa rin namin na maayos yun sa pamamagitan ng gamot, sabi ng doktor. Bago niya irekomenda na operahan siya dahil masyado pa raw itong bata. Dahil doon ay kailangang uminom ng maintenance na gamot ng anak ko. Hindi biro ang presyo ng mga gamot at kakailanganin ng baby na inumin niya sa araw-araw. Hirap na nga kami sa pangangailangan namin sa araw-araw, pagkatapos ay may 2 miyembro pa sa pamilya namin na kailangang magpagamot. Hindi rin kasi pwedeng pabayaan ni Tisoy ang nanay niya kahit may kinakaharap kami na problema sa anak namin. Dahil gusto kong maipagamot ang anak namin at tulungan si Tisoy, ay nagdesisyon akong bumalik sa trabaho. Mahirap man ay kailangan kong gawin yon para sa pamilya namin. Mabuti na lamang at tinanggap naman ulit ako sa dati kong trabaho. Dahil sa gabi naman ang trabaho ko ay nagtulungan na lang kami ni Tisoy sa pag-aalaga ng anak namin. Tuwing umaga ay ako ang nag-aalaga sa kanya. Samantalang siya naman sa gabi habang wala ako. Kahit papaano ay nairaraos naman namin ang mga gamot at kailangan pa ng baby namin. Yun naman ang importante bago ang iba pang mga pangangailangan namin ay sa anak muna namin. Gaya ng dati ay mahirap pa rin. Hindi ko pa rin talaga masasabi na maayos na ang buhay namin. May mga panahon pa rin na halos wala kaming makain at walang pambayad ng renta dahil mas inuuna namin ang mamahal na mga gamot ng anak namin. Sa trabaho ko ay meron kaming annual team building.
Yun ang inaabangan ng lahat taon-taon, Mama Mia, dahil mga magagandang lugar ang destination ng team building namin. Lahat ng gastos ay sagot pa ng aming mga kliyente. Noong taon na yon ay gaganapin yon sa isang sikat na private resort. Bata pa ako ay naririnig ko na ang lugar na yon at alam kong halos mayayaman at may kaya lang sa buhay ang nakakapunta doon. Dahil doon ay excited ako pero may parte sa isip ko na parang ayaw sumama dahil ayoko namang mag-enjoy habang naiiwan sa bahay ang aking mag-ama. Dahil alam ni Tisoy na kailangan ko ng pahinga at alam niyang gusto kong makapunta sa lugar na yon, ay pinilit niya akong sumama kahit umayaw na ako. Ang sabi niya ay mag-enjoy lang daw ako at huwag ko siyang masyadong iisipin dahil siya na raw muna ang bahala sa anak namin. Nang dumating nga ang araw na pinakahihintay namin ng mga katrabaho ko ay napakasaya ko, Mama Mia. Lahat ng yun kasi ay first time ko po. First time kong makarating sa isang napakagandang beach resort at first time ko ring sumakay sa eroplano. Nang makarating kami sa beach resort ay marami-rami rin ang mga taong nandoon. Halos lahat ay alam kong mayayaman yon at may kaya sa buhay dahil mahahalata naman sa kanilang mga itsura. Sinulit namin ang mga kasamahan ko ang pagpunta namin doon. Unang araw pa lang ay may mga activities na kaming sinubukan dahil magtatagal lang kami doon ng 3 days and 2 nights. Sa unang gabi ay nagkayayaan ang mga katrabaho ko na uminom kami sa isang bar sa resort. Hindi ako sumama dahil pagod na ako noon. Dahil ako lang ang mag-isang naiwan sa hotel ay nakaramdam ako ng pagkainip pagkatapos kong ibaba ang tawag namin ni Tisoy. Susunod sana ako sa mga katrabaho ko dahil ayoko naman na matapos ang gabing yon na nakatulala lang ako sa loob ng hotel room. Pagbaba ko ay nakita kong may bar din pala sa loob ng hotel. Maliit lang yon at kokonti lang ang mga taong nandun. Mukhang class ang bar na yon. Nahahalata ko sa mga taong nandoon na mukha silang mga mayayaman. Umupo lang ako doon at wala naman sana akong balak na uminom dahil sigurado ako na mga mamahali ng mga tindang alak doon. Nang may isang waiter na nag-serve sa akin ng isang baso ng alak. Nagulat ako dahil wala naman po akong in-order, Mama Mia. Inakala ko pa nga na baka nagkamali lang siya ng hatid ng order at hindi naman talaga para sa akin ang alak na yon. Maya-maya pa ay may isang lalaki na lumapit sa akin at inabot ang isang papel. Isang calling card pala yun at may nakasulat sa likod nito na "You look hot, drinks on me." Nagulat ako sa nabasa ko. May pagtataka pa sa isip ko kung kanino ba galing yon at kung ako ba talaga ang tinutukoy niya. Sinundan ko na lang ng tingin ng lalaking nag-abot ng calling card. Mula sa kinauupuan ko ay tanaw ko ang table na pinuntahan niya. May kasama pa siya doon na isa ding lalaki at ang tansya ko ay may edad na ang lalaking kasama niya. Nakatitig lang ako sa calling card na inabot sa akin nang marinig ko ang isang waiter na nagpasalamat sa customer. Ang sabi niya ay "Thank you, Sir William." Napalingon ako sa direksyon kung saan ko narinig ang boses ng waiter at nakita ko na yung lalaking nag-abot sa akin ng calling card at ang isa pang kasama niya ang papalabas ng bar at sila ang pinasalamatan ng waiter. Nang mapatitig ulit ako sa calling card na hawak ko ay nakita kong William din ang pangalan na nakasulat doon at ang number niya. Naisip ko pa nga na siguro madalas na nagpupunta doon si William kasi halata naman na kilalang kilala na siya ng mga waiter doon. At siguro mayaman siya para makapunta siya palagi sa ganung klaseng lugar. Ininom ko na lang ang alak na binigay niya sa akin at pagkatapos noon ay bumalik na ako sa aming hotel room na dala-dala ko ang calling card na inabot sa akin. Kinabukasan, pagising ko ay tatawagan ko sana si Tisoy. Pag-abot ko sa cellphone ko ay nalaglag ang calling card. Itatapon ko na sana yun, Mama Mia. Pero may bumubulong o may kung anong bumubulong sa isip ko na tawagan ko ang number na nandun.
Kaya imbes na si Tisoy ay si William ang tinawagan ko. Mabilis ang naging pagsagot ni William sa tawag ko. Hindi ko alam kung sino ang tinatawagan ko pero nag-assume na ako na si William ngayon bilang yun naman ang nakalagay na pangalan sa calling card. Ang bungad niya sa akin ay, "I know you would call me." Hindi ako nakasagot dahil nagtataka ako na para bang ini-expect na niya talaga na tatawagan ko siya. At paano niya nalaman na ako ang nasa kabilang linya? Bigla akong nakaramdam ng kaba sa ginagawa ko kaya ibababa ko na sana ang tawag nang bigla niyang sabihin na mag-meet daw kami sa hotel bar mamayang 7:00 ng gabi. Hindi na ako sumagot at binaba ko ang tawag. May gumugulo man noon sa isipan ko ay hindi ko pa rin hinayaan na maapektuhan noon ang araw ko, Mama Mia. In-enjoy ko pa rin ang buong maghapon kasama ang mga katrabaho ko. Mag-aalas 8 na noon ng gabi nang matapos ang dinner namin at muli na namang nagkayayaang uminom ang mga kasama ko habang ako ay nagpaalam na at sinabing babalik na ako sa room namin. Pabalik na ako nung bigla kong maalala ang sinabi ni William sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nawala na yun sa isip ko dahil hindi naman ako interesado. Isa pa ay lagpas na sa oras na sinabi niya sa akin kaya naisip kong wala na siguro yun sa bar. Pero imbis na lumakad ako papunta sa hotel room ay sa bar ako dinala ng aking mga paa. Malayo pa ay natatanaw ko na yung lalaking nag-abot sa akin ng calling card nung nakaraang gabi. Pero napansin ko na hindi na niya kasama yung isang lalaki. Mag-isa na lang siya. Papasok pa lang ako nang sabihin sa akin ng isang waiter na diretso na raw ako sa VIP lounge. At nang makita niya na parang nagtataka ako, ay tinulungan pa ako nito na magpunta sa tinutukoy niyang lugar. Pagbukas ng pinto ay isang lalaki ang bumungad sa akin pero nakatalikod siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, Mama Mia. Pero parang hindi ako makalakad papunta sa kanya. Nang maramdaman niyang may tao sa kanyang likod ay lumingon ito at kaagad nang umiti sa akin. Ang lalaking yon ay ang tinutukoy ko na kasama ng lalaking nag-abot sa akin ng calling card. Yung medyo may edad na. Ang buong akala ko si William at ang nag-abot ng calling card ay iisa. Pero mali ako, Mama Mia. Inalalayan niya ako na makaupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung nag-iisip pa ba ako ng tama ng mga oras na yon. Dahil bakit nga ba ako nagpunta sa lugar na yon na may ibang lalaki at hindi ko naman kakilala? Pinutol ni William ang katahimikan sa aming dalawa at nagsalita ito. Kinumusta niya ang araw ko at tinanong niya ang pangalan ko. Ewan ko ba kung bakit, sagot naman ako ng sagot sa mga tanong niya. Nang magtagal pa ay nakita ko na lamang ang sarili ko na nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan na sa lalaking noon ko lamang nakilala at nakasama. Naging komportable naman ako sa pag-uusap namin ni William. Nagkwento siya tungkol sa kanyang trabaho at tungkol sa ex-wife niya. Oo, ganun na po ka-personal ang kwentuhan namin. Nang ako ang tanungin ni William tungkol sa buhay ko ay natahimik ako. Noon ko lamang kasi naalala ang mag-ama kong naiwan sa bahay, Mama Mia. Hindi ako masyadong nagkwento sa kanya ng tungkol sa personal kong buhay. At hindi ko rin sinabi sa kanya ang tungkol sa kinakasama ko at sa anak namin. Nang itanong niya ang edad ko ay pasimple pa itong nagbiro na kung sakali daw pala ay pwede na siyang maging sugar daddy ko. Dahil doble na daw ang edad niya sa akin. Tumawa lang ako sa biro niyang yon pero tumatak yon sa isip ko, Mama Mia. May mga hirit pa siya na kung kagaya ko daw na hot at maganda ang magiging girlfriend niya, ay sisiguraduhin niya raw na magbubuhay prinsesa ito. Habang tumatagal ang kwentuhan namin ay marami na rin ang alak na nainom niya.
Nagiging touchy na rin siya at nagiging sexual na ang mga biro niya sa akin. Nagpaalam na ako noon na babalik na ako sa hotel room at baka hinahanap na ako ng mga kasama ko. Bago pa ako makatayo ay bigla niyang hinila ang katawan ko papalapit sa kanya at hinalikan niya ako sa aking mga labi. Napaka-aggressive ng halik niya at ng mga kamay niya sa katawan ko ay kaya pinipilit ko pong kumawala at makalayo sa kanya. Nagulat ako sa ginawa niya. Alam kong kitang-kita niya ang gulat na yon sa mukha ko kaya mabilis rin siyang humingi ng sorry sa akin. Ang sabi niya ay nasabik lang talaga siyang halikan ako dala ng alak na nainom niya. Hindi ko na siya sinagot at dali-dali na akong umalis bago pa kung ano ang mangyari. Pagbalik ko sa room ay parang doon ko lang naisip ang lahat ng nangyari, Mama Mia. Bakit ko nga ba tinawagan yung number ni William? At bakit ako pumunta doon sa bar? Sinabi ko sa sarili ko na kakalimutan ko ang nangyaring yon. Kinabukasan ay araw na yon ng pagbalik namin sa Maynila. Back to reality na naman. Trabaho at problema na naman ang iisipin ko sa araw-araw. Pagbalik ko galing sa bakasyon ay sabik na sabik akong makita si Tisoy at ang anak namin. Para bang wala lang nangyari sa bakasyon ko. Pilit ko yung inaalis sa isip ko dahil hindi naman tama ang nangyaring yon, Mama Mia. Habang pilit kong kinakalimutan ay para namang nananadya itong si William. Dahil alam na niya ang number ko ay madalas na niya akong tawagan. Minsan ay tuwing nasa bahay pa ako. Mabuti na lamang at wala na si Tisoy kaya hindi niya yon naririnig. Nalaman kong sa Maynila rin pala nakatira si William. Kaya hindi imposible na magtakbo pa ulit ang mga landas naming dalawa. Hindi ako interesado sa kanya. Wala sa isip ko na papatulan ko siya at gagawa ng kasalanan sa pagsasama at relasyon namin ni Tisoy. Para makaalis ay nagpalit ako ng number. Itinapon ko ang calling card ni William para tuluyan na pong maputol ang communication naming dalawa. Masyado na po akong maraming pinoproblema para dagdagan pa yon. Tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ng anak ko at ng nanay ni Tisoy. Kaya laging hirap pa rin kami ng mga oras na yon, Mama Mia. Nagsipag pa kami lalo ni Tisoy sa mga trabaho namin dahil hindi pwedeng mawalan ng trabaho ang isa sa amin. Kasi siguradong mas magiging mahirap ang sitwasyon namin kapag nagkataon pa, Mama Mia. Makalipas ang ilang buwan, akala ko ay tuluyan na nga akong nakaiwas kay William dahil naging tahimik na ang cellphone ko simula nung nagpalit ako ng number. Bigla, Mama Mia, isang araw ay may natanggap akong isang bouquet ng bulaklak na pinadala mismo sa trabaho ko. At ayon sa guard, sa akin daw yun nakapangalan. Nag-isip pa ako kung ano ang okasyon nung araw na yon. Baka sorpresa sa akin yun ni Tisoy. Pero Mama Mia, alam ko naman na sa hirap ng buhay namin at sa dami ng aming mga bayarin ay imposible pong si Tisoy ang magpadala nun. At nakumpirma ko nga nung makita ko yung card na hindi pala galing yun kay Tisoy. May nakasulat pa doon na, "Please call me, I miss you, William." Galing ang mga bulaklak kay William. Kinabahan ako sa nabasa ko. Malinaw pa sa alaala ko na hindi ko sinabi kay William kung saan ako nagtatrabaho. Pero paano niya nalaman yon? Tinapon ko ang mga bulaklak sa basurahan at umuwi ako ng bahay na may tanong pa rin sa isip ko. Paano ba ako natuntun ni William? Paano ba nalaman niya kung saan ako nagtatrabaho? Nang mga sumunod na araw ay patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga bulaklak para sa akin. Pero paulit-ulit ko po yung tinatapon. Hanggang isang araw ay may bulaklak ulit ako na natanggap galing kay William. May kasama na yung calling card niya. Siguro alam na niya noong mga oras na yon na nagpalit na ako ng number. At siguro alam na niya na tinapon ko yung calling card niya. Tinapon ko ulit yung mga bulaklak pero itinago ko ang calling card. Mama Mia, dumating kasi sa punto na natakot akong
Baka nakasunod na sa akin si William nang hindi ko nalalaman. At baka ang kasunod niyang malaman ay ang address ko na at doon na siya magpapadala ng bulaklak. Kaya bago pa mangyari yon ay tinawagan ko na siya. Rinig ko sa boses niya na masaya siya nung tinawagan ko siya. Pero ang tanging dahilan kaya ako siya tinawagan ay para ipaalam sa kanya na hindi ako interesado at natigilan na niya ako dahil hindi ako natutuwa sa mga pabula-bulaklak niya. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot sa mga sinabi ko at agad ko nang binaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag na yon ay natuwa naman ako dahil wala na po akong natanggap pa na kahit na ano mula kay William. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay doon na magtatapos ang lahat. Taong 2020 nang tumama ang pandemic sa bansa. Maraming mga trabaho ang naapektuhan, kabilang na doon ang trabaho ni Tisoy. Nagsara ang restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Ako naman ay maswerte pa rin dahil may work from home setup ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho, Mama Mia. Sa kabila ng pagtatrabaho ko ay hirap pa rin ang pamilya ko. Kung noon nga na dalawa kami ni Tisoy na nagtatrabaho, ay hirap na kami, paano pa kaya ngayon na mag-isa na lang akong kumikita? Lahat ng kinikita ko ay napupunta sa pagpapagamot ng anak namin. Kaya madalas ay problema namin ang pambayad namin sa renta at pambili ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Lumipas ang ilang buwan at lumuwag na ang restrictions ng quarantine. Unti-unti nang nakabalik ang mga ibang trabaho pero si Tisoy ay hindi na nakabalik sa dati niyang trabaho, Mama Mia. Sa paglipas ng mga araw ay naiipon ang mga utang namin sa renta at sa tindahan. Kasabay pa noon ang paglala ng sakit ng anak ko. Ayon sa doktor ay panahon na para maoperahan siya dahil hindi na kinakaya ng gamot ang kanyang sakit. Ang sabi pa ay kailangan na naming magawa ng paraan ang pampaopera ng bata bago pa raw mahuli ang lahat. Paano naman namin magagawa ng paraan ang malaking halaga na kinakailangan para sa operasyon kung pambayad nga lang namin sa renta ay hindi namin magawan-gawa ng paraan? Napapadalas na ang pag-aaway namin ni Tisoy dahil sa problema namin sa pera. Alam ko naman na ginagawa niya rin ang lahat ng makakaya niya para makahanap ng trabaho. Pero talagang walang nangyari. Marami kasi ang nawalan ng trabaho nung pandemic, Mama Mia. At marami rin na mga restaurant ang nagsara. Kaya naman, mahirap talagang makahanap ng trabaho sa kanyang estado. Nung araw na yon ay naramdaman ko na sobrang pagod na ako. Hindi lang yung simpleng pagod lang, pagod na nagmumula pa noong bata ako dahil sa kahirapan na dinanas ko. Mula noong bata pa ako ay nagtrabaho na ako, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makamit-kamit ang ginhawang inaasam-asam ko. Pagod na ako sa paulit-ulit na hirap na dinaranas namin. Kahit anong sipag, kahit anong pagsusumikap ang gawin namin ay hindi kami umuusad sa buhay. Sawang-sawa na ako sa paghihirap. Sawang-sawa na po akong maging mahirap, Mama Mia. Hanggang sa isang tao ang pumasok sa isip ko na alam kong makakatulong sa akin. Isang tao na alam kong maibibigay ang ginhawa na gusto kong maranasan. Walang iba yon kundi si William. Dahil sa sobrang pagod na naramdaman ko, ay wala na pong pagtutol ang isip at puso ko. Parang kusa nang gumalaw ang katawan ko na tawagan ko siya. Tulad ng dati ay mabilis niyang sinagot ang tawag ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi kong makikipagkita ako sa kanya. Nang gabing yon ay umalis ako ng bahay. Ang alam ni Tisoy ay kailangan kong mag-report sa office. Kaya wala naman akong nakitang pagdududa sa kaniyang mukha nung ako ay umalis ng bahay. Naghintay ako sa isang lugar na sinabi ni William na doon ako susunduin ng kaniyang driver. Ilang minuto lang ang lumipas ay isang magarang sasakyan ang tumigil malapit sa kinatatayuan ko. Nang makita ko ang driver na pamilyar ang mukha sa akin,
Dahil siya yung lalaking nag-abot sa akin ng calling card ni William, ay agad akong sumakay. Doon ko napagtanto na driver pala niya yon. Ang buong akala ko kasi dati ay siya si William. Dinala ako ng driver sa isang maganda at mukhang mamahaling hotel. Sinabi niya kung saang room naghihintay si William. Nanghihina ang mga tuhod ko nang paunti-unti na akong naglakad papunta doon sa elevator. Pero mas lamang ang parte sa isip ko, Mama Mia, noon na wag ko nang ituloy ang pakikipagkita kay William. Tumutol noon ang puso ko sa gagawin ko. Pero mas pinakinggan ko ang bulong sa akin na kailangan kong kumapit sa patalim. Mas pinakinggan ko ang pagod ko na sumisigaw at humihiyaw na sa kaloob-looban ko. Hindi na ako inosente sa mga bagay-bagay kaya alam ko naman ang pwedeng mangyari ng gabing yon. Alam ko naman ang pakay sa akin ni William. Ang pakay ng mga lalaking katulad ni William. Nang makita ako ni William ay nabakas ko ang tuwa sa mukha niya. Yun ang muli naming pagkikita matapos kaming magtagpo sa isang beach resort noon. Gaya ng dati ay nagsimula kami sa kwentuhan. Ayon sa kanya, nang unang araw niya ako makita sa beach resort ay nagustuhan na niya ako. Kaya raw hindi niya ako tinigilan noon pero nirespeto niya raw ang sinabi ko noon na hindi ako interesado sa kanya kaya tumigil rin siya. Kabaliktaran ng nararamdaman ni William ang nararamdaman ko sa kanya. Wala akong kahit konting pagkagusto sa kanya. Hindi nga ako natutuwa kapag hinahawakan niya ako. Gwapo naman si William, Mama Mia. Hindi halata sa itsura niya ang kanyang edad na doble pa sa edad ko. Kaya duda nga ako nang sabihin niyang wala siyang ibang naging babae pagkatapos nilang maghiwalay ng kanyang asawa. Kahit papaano ay nalibang rin naman ako sa kwentuhan namin. Nawala ng konti ang kaba sa dibdib ko. Akala ko ay matatapos na ang gabing yun pero na puro kwentuhan lang ang mangyayari sa amin. Pero mali ako. Gaya ng dati ay naging agresibo si William na halikan ako. Lahat ng kilos niya ay parang sabik na sabik siyang gawin sa akin yon. Nang mga oras na yon ay umiiyak po ang puso ko. Sumasagi sa isipan ko ang mag-ama ko. Bawat halik, bawat hawak sa katawan ni William at bawat haplos niya sa katawan ko ay nandidiri ako. Unang pagkakataon kasi yon, Mama Mia, na may ibang lalaki akong nakasama sa kama. Buong buhay ko ay si Tisoy lang ang lalaki na pinagkatiwalaan ko sa aking katawan. Ngayon, may iba nang humahalik nito. May iba nang lumalapastangan nito. Buong gabi kaming magkasama ni William. Paulit-ulit niyang sinamantala ang pagkakataon na maangkin ang katawan ko. Sinulit niya ang oras na hindi ako tumututol sa mga ginagawa niya sa akin. Nang magising ako ay mag-isa na lang ako sa napakalaki at napakagandang hotel room na yon. Pagbangon ko ay may nakita akong sobre na naglalaman ng pera. Malaking halaga yon, doble ng isang buwanan kong sahod. Noon ako tinamaan ng realidad. Ang realidad na kapag mayaman ka, makukuha mo lahat ng gusto mo. Walang hindi na babayaran at nabibili ang pera. Ang nagagawa nga naman ng pera, kung hindi lang sana ako mahirap at kung hindi lang siguro mayaman si William, ay hindi mangyayari yon. Gusto sana ng driver ni William na ihatid ako sa bahay pero hindi na ako pumayag dahil ayokong malaman niya kung saan ako nakatira. Pag uwi ko ay may nakahain ng almusal. Pinigilan kong maiyak nang makita ko ang mag-ama ko, Mama Mia. Alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko sa kanila pero pilit kong pinapaalala sa sarili ko na naging praktikal lang naman ako. Kumapit lang naman ako sa patalim. Naghanap lang ako ng taong makakatulong sa akin pero alam kong sa maling paraan. Mula noon ay naging madalas na ang pagkikita namin ni William. Sa tuwing magkikita kami, syempre may nangyayari sa amin at kapalit noon ay ang malaking halaga ng pera na binibigay niya sa akin. Wala kaming relasyon, sa kama lang kami nagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. Unti-unti ay nagkakaroon din ng pagbabago sa buhay namin ni Tisoy. Ang dating mahirap ay medyo gumiginhawa na.
Nakakabayad na ako ng renta on time. Naibibigay ko na sa anak ko ang gusto niya at unti-unti na akong nag-iipon para sa kanyang operasyon. Hindi ko lubos maisip na sa unti-unting pagginhawa ng buhay namin ay may pagdududa na palang nabubuo sa isipan ni Tisoy. Ang pagtanggi ko sa kanya madalas sa kama ay nabibigyan ko pa po pala ng dahilan siya para magduda. Sinasabi ko sa kanya na pagod ako sa trabaho kaya hindi ko siya mapagbibigyan. Pero ang totoo, Mama Mia, tuwing magtatalik kasi kami ni William ay nagiiwan po siya ng mga marka sa aking katawan na hindi pwedeng makita ni Tisoy. Ang pag-uuwi ko ng malaking pera sa bahay ang hindi ko masyadong magawan ng kasinungalingan. Alam kasi ni Tisoy kung magkano lang ang sinasahod ko kaya hindi ko siya mapapaniwala na galing ang lahat ng yon sa kumpanya. Ang tanging naiisip ko lamang na paraan ay sabihin ko sa kanya na na-promote ako sa trabaho kaya nadagdagan ang sahod ko. Naniwala naman siya. Pero ang totoo ay matagal na po akong nag-resign noon sa trabaho, Mama Mia. Sa tuwing gabi na umaalis ako sa bahay, buong akala niya ay pumupunta ako sa trabaho ko. Ang hindi niya alam ay nagkikita po kaming dalawa ni William. Oo, Mama Mia. Nawili ata si William sa akin at halos gabi-gabi na kaming nagkakasama noon. Pinanindigan ko na ang sinabi sa akin noon ni William na pwede ko siyang maging sugar daddy. Nakikinabang ako sa pera niya habang siya naman ay nakikinabang sa bata kong katawan. Sa tagal na nang namamagitan sa amin ni William, inaamin kong wala pa rin akong ni katiting na nararamdaman para sa kanya. Sa katunayan ay diring-diri pa rin ako sa mga halik niya. Diring-diri pa rin ako sa ginagawa niya sa akin sa kama. Sinisikmura ko na lang yon dahil sa pera, Mama Mia. At sa totoo lang ay si Tisoy ang nasa isip ko sa tuwing nagtatalik kami ni William. Kaya kahit papaano ay nasisikmura ko pa rin ang ginagawa niya sa akin. At sa tuwing nakakahawak ako ng malaking halaga ng pera ay napapawi lahat ng yon ang pandidiri ko. Iniisip ko na lang at least hindi naman iligal ang ginagawa ko. Akala ko noon ay mabuting tao si William, pero hindi ko pa pala nakikita noon ang kanyang tunay na kulay. Mama Mia, nang minsang magkita kami ay galit na galit siya. Nalaman na kasi niya ang sekretong matagal ko nang itinatago sa kanya, na may kinakasama ako at may anak kaming dalawa. Pinasundan pala niya ako sa driver niya dahil nalaman niyang sa tuwing umuwi ako ay hindi ako nagpapahatid sa mismong bahay kung saan ako nakatira. At nakumpirma nga niya ang aking sikreto. Sa tindi ng galit niya ay sinaktan niya ako. Ang pambubugbog na kailanman ay hindi ko naranasan kay Tisoy ay kay William ko po natikman. Kaya kong tiisin ang bawat sampal na binibigay sa akin ni William. Pero ang hindi ko makaya ay ang marinig ko na sinabi niyang deserve naming makatikim ng pananakit ni Tisoy dahil sa panluloko namin sa kanya. Ang buong akala ni William ay pinagkaisahan namin siya. Ang akala niya ay may alam si Tisoy sa pamemera ko sa kanya. Ang hindi niya alam ay ang kinakasama ko nga ang niloloko ko sa pamamagitan naming dalawa at hindi siya. Dali-dali akong umuwi nang iwan na akong mag-isa ni William sa hotel. Labis na takot at kaba ang naramdaman ko. Pinagdasal ko pa noon na sana hindi totoo ang sinabi ni William na idadamay niya si Tisoy sa galit niya sa akin. Mabuti na lamang at hindi pa naman masyadong mahahalata noon ang mga pasako. Kabaliktaran ng sinapit ni Tisoy, Mama Mia. Pag-uwi ko ay punong-puno ng pasa ang mukha ni Tisoy. Yun ang bumungad sa akin. May mga dugo pa ang mga ito. Hindi ko pinahalata sa kanya na may ideya ako sa nangyari. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang mga pasa niya. Ang sabi niya may dalawang lalaki daw ang nag-abang sa kanya nang pauwi siya galing sa tindahan na malapit lang sa aming bahay. Tinanong ko siya kung ano kaya ang dahilan ng mga lalaking bumugbog sa kanya, kung bakit nila nagawa yon. Wala siyang maisip na dahilan, ang sabi niya siguro na pagtripan lang daw siya. Ang importante ay ligtas daw siyang nakauwi sa amin. Awang-awa ako ng mga oras na yon kay Tisoy, Mama Mia. Wala siyang ideya na ako ang dahilan kung bakit niya sinapit yon.
Tatapusin ko na sana ang namamagitan sa amin ni William pero hindi niya ako tinitigilan sa mga pagbabanta niya. Kaya imbis na hiwalayan ko siya ay pumayag ako na ibahay niya para maniwala siya na hiniwalayan ko na si Tisoy. Nang mga panahon din na yun ay hindi pa sapat ang naipon ko para sa operasyon ng anak ko. Kaya alam kong hindi ko pa kakayanin kung titigil sa pagbibigay ng pera sa akin si William, Mama Mia. Wala na rin kasi talaga akong trabaho. Napaniwala ako si William na hiwalay na kami ni Tisoy, kaya pinatira niya ako sa isang condo unit niya. Doon ay nagsama kami. Tuwing weekdays ay nandun si William, pero madalas tuwing weekends ay wala siya. Samantala, ang sinabi kong dahilan kay Tisoy ay ililipat ako ng site at medyo malayo yun sa inuupahan naming apartment. Kaya kailangan kong mag-boarding house na provided naman ng company. Pumayag naman si Tisoy dahil wala pa rin siyang trabaho noon. Kaya ako lang ang nag-uuwi ng pera nun sa bahay. Natupad naman ang pangako ko sa anak ko na uuwi ako tuwing weekends. Nakakatakas kasi ako sa mga araw na yon dahil wala naman si William. Ingat na ingat ako sa bawat ginagawa ko, Mama Mia. Hindi maaaring malaman ni William ang sikreto ko, ganun din si Tisoy. Sa pagsasama namin ni William ay palagi niyang sinasabi ang kagustuhan niya na magkaroon ng anak sa akin. Dahil hindi sila nagkaroon ng anak ng kanyang dating asawa dahil baog daw ito. Yun naman ang pinakaiingatan ko na dapat wag mangyari. Dahil hindi ko gugustuhin na mabuntis niya ako, kaya gumagamit ako ng proteksyon. Pero muli ko na naman siyang nakita na nagalit ng matindi nang malaman niyang umiinom po ako ng contraceptive pills, Mama Mia. Dahil doon ay muli na naman niya akong sinaktan. Para bang wala na akong karapatang magdesisyon para sa sarili kong katawan. Hawak na niya ako sa leeg at gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Dahil sabi niya, siya raw ang bumubuhay sa akin. Pikit mata na lang akong tinatanggap na gano'n na ang buhay ko. Hindi na rin ako nagulat nang malaman kong buntis ako. Sigurado akong kay William ang dinadala ko. Kahit may mga araw na nagkakasama pa rin kami ni Tisoy ay hindi niya ako pwedeng mabuntis dahil patuloy ko pa rin siyang pinapagamit noon ng proteksyon. Hindi yon para maiwasan na mabuntis ako. Kaya ako siya pinapagamit ng proteksyon ay para maprotektahan siya, Mama Mia, kung sakali mang may sakit akong maaaring makuha kay William. Simula nang magsama kami ni William ay nalaman ko na lahat ng sikreto niya. Hindi lang ako ang babae niya. Marami pa siyang ibang babae na ikinakama pero ako lang ang kanyang ibinahay. Sa tuwing wala siya sa kondo namin ay alam kong may ibang babae siyang kasama. Hindi naman ako nasaktan sa mga nalaman ko, kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras na kumprontahin siya. Gaya ng sabi ko, hindi ko po mahal si William. Wala talaga akong nararamdaman na kahit na ano sa kanya. Kailangan ko lang siya para madugtungan ang buhay ng anak ko at para maialis sa kahirapan ng pamilya ko sa probinsya. Kaya tinitiis ko na makasama siya. Ipinaalam ko sa kanya na buntis ako dahil alam kong matutuwa siya pag nalaman niya yon. Totoo nga dahil natuwa naman talaga siya. May pagbabago rin akong nakita sa kanya simula nang malaman niya na buntis ako. Hindi na niya ako sinasaktan pa kahit na nagagalit siya tuwing nag-aaway kami. Mas malaking halaga na rin ang pera ang binibigay niya sa akin dahilan para maipagawa ko na nang maayos ang bahay ng pamilya ko sa probinsya. Binigyan na rin niya ako ng sasakyan dahil kailangan ko raw yon sa tuwing may lakad ako at hindi ako masasamahan ng kanyang driver. Malaking pagbabago na talaga ang nangyari sa buhay ko. Kasabay niyon ay ang paglaki ng tiyan ko, Mama Mia. At hindi ko na ngayon maitago kay Tisoy. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin at sabihin kay Tisoy ang lahat-lahat. Sobrang sakit para sa akin na ipapaalam ko sa kanya ang panlulokong ginagawa ko. Sa tingin ko ay walang kahit na sinong lalaki ang makakatanggap sa ginawa ko, Mama Mia. Pero ibahin niyo po si Tisoy. Pagkatapos niyang marinig ang lahat ng katotohanan ay may galit akong nakita sa mga mata niya. Pero niyakap pa rin niya ako. Sinabi niyang matagal na raw siyang nagdududa sa mga ikinikilos ko at sa pagdadala ko ng malaking pera sa bahay. Nalaman na rin pala niya na nagpapagawa ako ng bahay para sa pamilya ko sa probinsya.
At alam niyang hindi ko magagawa yun sa pamamagitan lamang ng aking pagtatrabaho. At higit sa lahat, bilang kinakasama niya ay matagal na niyang nahahalata ang pagbabago sa aking katawan. Hinihintay lang daw talaga niya na aminin ko sa kanya ang pagbubuntis ko. Lahat ng sinabi ko ay tinanggap ni Tisoy, Mama Mia. Alam kong malaki ang epekto noon sa ego niya bilang isang lalaki, pero nilunok niya ang kanyang pride. Sa halip na hiwalayan niya ako ay sinabi niyang tatanggapin niya ako at ang ipinagbubuntis ko basta iwanan ko na raw si William. Hindi ako makasagot sa mga sinabi niya. Ang gusto pa niya ay umuwi na lang kami ng probinsya at dun na magsimula ulit. Lalong hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya doon. Ano na lang ang magiging buhay namin sa probinsya kung sakaling pumayag ako sa gusto niya? Unti-unti ko nang natutupad ang matagal ko ng pangarap para sa pamilya ko. Malapit ko nang mapaoperahan ang anak ko at nakatikim na ako ng ginhawa na matagal na panahon ko nang hinahangad. Lahat ng iyon ay dahil sa pagtitiis ko kay William. Tapos sa isang iglap lang ay magbabago na naman ang buhay ko at babalik na naman kami sa kahirapan. Mahal na mahal ko si Tisoy at ang anak namin. Pinatunayan rin ni Tisoy ang malaki niyang pagmamahal sa akin sa pamamagitan ng pagtanggap sa akin sa kabila ng mga nagawa ko. Pero mapapakain ba kami ng pagmamahal? Mapapagamot ba ng pagmamahal ang anak ko? Mabibigyan ko ba ng maayos na tirahan ang pamilya ko dahil sa pagmamahal na yan? Ang sagot sa lahat ng tanong ko ay hindi. Kaya hindi rin ang sagot ko kay Tisoy, Mama Mia. Hindi ako pumayag sa gusto niya. Humingi ako ng tawad at nakiusap ako sa kanya na hayaan niya akong magawa ko muna lahat ng plano ko bago ko tuluyang iwanan si William. Lahat ng pagtitiis ko sa mga gabi na katabi ko sa kama si William ay para yun sa kanila ng anak ko at sa pamilya ko sa probinsya. Sa huli, wala ring nagawa si Tisoy. Ganun pala ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Na kaya mong tanggapin ang lahat para lang sa taong mahal mo. Hindi pumasok sa isipan ko na malalaman pala ni William ang pag-alis ko tuwing wala siya. Kaya binantaan niya ako, Mama Mia. Sabi niya hindi ko raw magugustuhan ang gagawin niya kapag nalaman niyang may ginagawa akong kalokohan. Umiwas ako sa pag-uwi sa bahay para maibalik ko ang tiwala sa akin ni William. Kaya naging mas madalang na lang ang pagkakataon na makasama ko ang mag-ama ko. Nang dahil sa pera na binibigay ni William ay napaoperahan ko ang anak ko sa sakit nito sa puso. Pagkatapos ng operasyon ay pinauwi ko na muna sila ni Tisoy sa probinsya para may katulong siya sa pag-aalaga sa bata. Alam kong masakit yun sa loob ni Tisoy pero naging sunod-sunuran siya sa akin. Basta binibigay ko lahat ng mga pangangailangan nila at natutulungan ko rin sa pagpapagamot ang nanay niya. Matapos kong manganak ay hindi pa rin nagbabago si William sa pagbibigay ng pera at luho sa akin. Kaso nga lang, mas madalas na niya akong saktan sa tuwing nag-aaway kami. Hindi na bago sa akin yun. Pero mas naging matindi na ang pananakit niya nang hindi na po ako buntis. Nagplano na ako noong iiwanan ko na siya dahil napaoperahan ko na rin naman ang anak ko. Malapit na rin matapos ang bahay na pinapagawa ko sa probinsya. Kaya wala na akong dahilan para magtiis pa sa kanya. Napag-ipunan ko na rin ang plano ko at alam ko kung gagamitin ko sa tamang negosyo ang pera ay hinding-hindi na kami magugutom ng aking pamilya. Pero Mama Mia, mahirap palang kumuwala sa marangyang buhay lalo na kung galing ka sa hirap. Hindi ko nagawa ang plano ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay hihintayin ko na lamang na magsawa siya sa akin. Kasi sigurado naman akong may mga ibang babae naman siya na pwede niyang ibahay kapag sawa na siya sa akin. At siguro sa pagkakataong yon ay kusa na niya akong pakakawalan. Pero mali ako dahil hindi nangyari yun. Mas naging mahigpit pa nga siya sa akin sa mga nakalipas na araw. Kulang na lang ay ikulong niya ako sa kondo. Dahil maayos naman na ang kalagayan ng anak namin ni Tisoy ay pinaluwas ko siya sa Maynila. Habang ang bata ay naiwan sa pangangalaga ng lola niya. Kumuha ako ng magandang apartment para sa kanya. Gusto ko rin na makaranas siya ng magandang buhay kagaya ng nararanasan ko.
Habang busy sa negosyo at ibang mga babae si William, ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na makipagkita kay Tisoy. Naging maingat ako sa tuwing magkikita kami dahil ayoko na maulit pa ang mga nangyari noon. Hindi ako nagpupunta sa apartment niya dahil ayokong matuntun yun ni William kung sakali. Mas mabuti na nang nag-iingat kaming dalawa. Sa ganong paraan, umikot ang relasyon namin ni Tisoy. Patago kung magkita at maikling oras lang dahil hindi pwedeng makahalata si William dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari. Akala ko mamamiya ay patuloy naming maitatago ni Tisoy ang lahat kay William at hindi siya makakahalata. Pero hindi pala. Ano pa nga bang aasahan ko? Ganun naman talaga siya eh. Wala akong sekreto na pwedeng itago sa kanya ng matagal. Kahit grabing pambubugbog na ang inabot ko ay hindi talaga ako umaamin. Pilit ko pa rin tinatanggi na nakikipagkita pa rin ako kay Tisoy. Natigilan na lang ako sa pagsisinungaling ko nang ipakita niya sa akin ang recorded video na galing sa dashcam ng kotse ko. Kitang-kita doon ang pagpasok ng sasakyan ko sa isang motel. Iba't ibang motel, iba't ibang araw. Akala ko ay naging magaling na ako sa pagtatago ng sikreto. Hindi pala, dahil mas magaling palang manghuli si William. Sa tindi ng galit niya ay tinutukan niya pa ako ng baril sa mukha ko. Sobrang panginginig ko noon sa sobrang takot, Mama Mia, dahil akala ko talaga ay katapusan ko na. Kumalma lang ako nang ibinabanan niya ang baril at sabihin niyang pasalamat ako dahil hindi niya ako kayang patayin dahil nanay pa rin daw ako ng kanyang anak. Pero bumalik ang takot ko nung may pahabol pa siyang pagbabanta na kung ako raw ay hindi niya kayang patayin, hindi niya raw mapapalagpas ang lalaki ko. Wala akong ibang magawa kundi magdasal na lamang ako na sana ay mawala na ang galit ni William at walang masamang mangyayari kay Tisoy. Nawala ang takot ko dahil matapos ang pag-aaway namin ni William ay nakakausap ko pa rin naman sa pamamagitan ng tawag si Tisoy. Ibig sabihin lang noon ay walang ginawang masama sa kanya si William. Ang sabi ko ay mag-lay low muna kami at palalamigin ko lang muna ang ulo ni William. Pumayag naman si Tisoy. Isang linggo ang lumipas nang may tumawag sa akin na isang unknown number. Nagpakilala ito at sabi niya ay isa siyang pulis. Ako raw kasi ang nakalagay sa emergency contact ni EJ. Kaya ako ang tinawagan niya. Para akong lumulutang, pakiramdam ko ay nawala ako sa sarili ko nung mga ilang minuto. Ang masamang balita na natanggap ko ay tungkol kay Tisoy, Mama Mia. Mabuti na lamang at wala noon sa kondo si William kaya dali-dali akong umalis at pinuntahan si Tisoy. Halos hindi ako makalapit sa kanya. Dati ay sa pelikula ko lang nakikita ang mga ganong eksena. Hindi ko lubos maisip na darating ako sa ganong tagpo na pupuntahan ko sa morgue ang lalaking mahal ko. Ayon sa investigasyon ng mga pulis ay binugbog raw muna ito bago barilin ng isang beses sa ulo na siyang naging sanhi ng agad niyang kamatayan. Hindi nila matukoy ang mga suspect dahil daw nakatakas ang mga ito. Sa isang iglap, Mama Mia, na wala na lang bigla ang lalaking pinakamamahal ko. Ganun lang nagtapos ang kanyang buhay. Ayon pa sa mga pulis ay related raw sa droga ang kaso kaya malabong ma-identify kung sino ang gumawa noon kay Tisoy. Alam kong hindi yon magagawa ni Tisoy. Alam ko sa puso ko na hindi totoo ang sinasabi nila na involved ito sa droga. Ganun na ba talaga ang nagagawa ng pera at ng kapangyarihan? Kayang-kaya nilang baliin maging ang katotohanan? Alam kong si William ang may gawa nun. Pero sino ba ako para paniwalaan ng mga pulis? Alam kong hindi ko kayang labanan ng pera ni William. Isa lang ang sigurado ako. Pwede akong matulad kay Tisoy at tuluyang mawalan ng magulang ang mga anak ko. Hindi ako nagsayang ng oras. Kailangan kong magplano ng mabilis bago pa ako mahuli ni William at tuluyan na akong hindi makalaya sa kanya. Noong araw din na yun ay nagpatulong ako sa kapatid ko na maiuwi ang bangkay ni Tisoy sa probinsya. Hindi ko alam kung nasaan on si William. Pero sigurado ako na
Pero sinigurado kong makakatakas ako sa kanya kasama ko ang anak namin. Nagtagumpay naman ako sa plano ko. Nakauwi kami ng anak ko sa probinsya. Kasama syempre ang bangkay ni Tisoy. Hindi pa rin ako makapaniwala na naiuwi ko siya nang wala ng buhay. Walang kaalam-alam ang pamilya namin sa lahat ng nangyari sa amin sa Maynila. Kinakain po ako ng konsensya ko dahil napakabait pa rin sa akin ang pamilya ni Tisoy sa kabila ng lahat ng nangyari. Ang alam ng mga pamilya namin ay anak rin ni Tisoy ang bunsong anak ko. Ganun ako kamahal ng lalaking minahal ko mula nung mga bata pa kami. Sinabi niya doon sa mga kamag-anak namin at pamilya na may anak kami na nasa akin sa Maynila. Prinotektahan pa rin niya ang pangalan ko sa harap ng mga pamilya namin. Wala siyang sinabi sa kanila sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Napakabuti niya pong tao. Hanggang sa huling araw na natitira niya sa mundo ay pinaramdam niya sa akin ang kanyang napakalaking pagmamahal. Hanggang sa mailibing siya ay dala-dala ko pa rin ang sakit sa puso ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay hindi pa rin ako pinapatulog ng mga tanong sa sarili ko. Paano kung nakontento na lang ako sa buhay na kayang ibigay sa akin ni Tisoy? Paano kung hindi ako naghangad ng marangyang buhay para sa mga anak ko? Paano kung hindi ako naging makasarili? Paano kung hindi ako nasilaw sa pera? Paano kung hindi ako naging sobrang ambisyosa? Napakaraming tanong pero pareho lang ang sagot. Siguro buhay pa ngayon si Tisoy at magkasama pa kami. Siguro hindi nga maginhawa ang buhay namin pero may saya rin siguro kami dahil nagmamahalan kami. Nadugtungan nga ang buhay ng anak namin pero kailangan pang mawala sa amin ng lalaking mahal ko. Mama Mia, kahit nasa probinsya na po ako ay patuloy pa rin akong nakakatanggap ng pagbabanta at pananakot mula kay William. Mabuti na lamang at hindi ko nabanggit sa kanya ang tungkol sa probinsya namin. At sana nga ay hindi siya magkaroon ng paraan para malaman pa niya ang tungkol dito. Matagal bago niya ako tinigilan. Alam ko na kung sakaling matuntun niya kami ay ang anak lang namin ang pakay niya. At ako hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Isang taon na rin ang nakalipas sa pangyayaring yun sa buhay ko. Masasabi kong masakit pa rin ang pagkawala ni Tisoy at may takot pa rin ako sa maaaring gawin ni William sa amin. Pero kailangan kong ipagpatuloy ang buhay para sa mga anak ko. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay nag-aaral po ako sa kolehiyo. Pinili kong mag-aral para na rin sa future ng mga anak ko. Hindi pa naman siguro huli ang lahat 31 years old pa lang naman ako. Malayo pa ang pwede kong marating sa buhay. Gusto kong tuparin ang pangarap ko noong bata pa ako na magiging doktor ako. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho rin ako bilang virtual assistant tuwing gabi. Malaki-laki na rin ang naipon ko sa pera na galing kay William. Tinulungan ko ang pamilya ni Tisoy na makapagsimula ng maliit na tindahan bilang paraan na rin ng pagbawi ko sa nangyari sa kanya. Ang pamilya ko rin ay nakapagsimula na ng maliit na negosyo na pinagkukunan nila ng mga pangangailangan nila at pampaaral sa iba ko pang mga kapatid. Hindi man marangya ang buhay ko kagaya noong kasama ko si William, pero hindi na rin tulad ng dati na mahirap kami at nagugutom. Sisiguraduhin ko na hindi yun mararanasan ng mga anak ko. Hindi nila maranasan ang magutom at kailangang magbanat ng buto sa murang edad para lamang makapag-aral. Ibibigay ko sa kanila ang mundo na pinangarap ko lang noong bata pa ako. Inaamin ko na nabubuhay ako ngayon na punong-puno ng pagsisisi at takot. Pero may kasabihan nga na hindi natin na maaaring maibalik ang nakaraan. Kailangan kong mag-heal muna para matutunan at tanggapin ang lahat at mabuhay sa kasalukuyan at para sa hinaharap. Maraming salamat po sa oras na nilaan nyo para sa pagbabasa nitong kwento ko, Mama Mia. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, salamat din sa pakikinig nitong aking kwento. Sana ay may naibahagi po akong aral sa mga viewers mo, Mama Mia. Again, thank you very much and God bless. Have a wonderful day po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Patricia. Sadyang kay lungkot ng buhay ni Patricia. Iba talaga ang nagagawa ng kahirapan,
Pero gaya ng halos nangyayari sa lahat ng mga nagsi-share dito sa atin, lahat kasi ng mga bagay na hindi maganda, ng mga bagay na mali, lahat yun ay may balik. Ang masama lang doon, ang naging balik sa'yo, Patricia, ay ang buhay ng lalaking pinakamamahal mo, ang buhay ni Tisoy. Wala na tayong magagawa doon dahil tapos na, nangyari na, hindi na maibabalik noon ang buhay ng lalaking minamahal mo. Pero sana lang, ang dasal namin ay hindi ka na talaga matuntun nitong si William. Ang tanong ko, unang-una, alam ba ni William ang totoo mong pangalan? Naiisip ko siguro alam. Kasi nanganak ka ng anak niya, 'di ba? So, ilalagay doon sa birth certificate ang pangalan mo bilang nanay. So, kapag alam niya ang buo mong pangalan, siguradong matutuntun at matutuntun ka niya kung talagang hahanapin ka niya. Gaya nga ng sabi mo, walang hindi nagagawa ang pera. 'Di ba? Ngayon pang nag-aaral ka na, isang search lang. Paano kung pumasa ka sa board? O di kaya mag-post online ang mga professor mo na eto ang mga passers ng ating subject, ganon, mga highest. Merong mga ganyan may mga school na nagpo-post ganyan sa kanilang sa kanilang website o di kaya sa kanilang Facebook page. Example, magiging lister ka o papasa ka. Tapos ipopost doon. O gagraduate ka. Tapos ipopost doon. May sasalihan kang activity sa school. Ipopost doon ang pangalan mo. Isang search niya lang sa Google. Google? Isang search niya lang. Lalagay ang buong pangalan mo. Makikita na niya lahat doon. Kung iba-block mo siya, pwede namang iba yung mag-search para sa kanya. May pera nga siya, di ba? So, paano yan? Yan ang kinakatakot ko. Habang binabasa ko itong sulat mo, sinabi mo nag-aral ka, ganun-ganon. Mga post sa Facebook. Kapag nag-post ang inyong school, ay siguradong makahanap ka na talaga, day. Malalaman niya kung saan school ka. So, anong gagawin mo ngayon? Hindi ko naman sinasabing tumigil ka sa pag-aaral mo. Ang sinasabi ko, huwag mo nang antayin pa na maging malala ang sitwasyon. Gaya ng ginawa mo sa inyo ni Tisoy, di ba? Pwede mo naman sanang tigilan bago ka pa ibinahay ni William, pero ang ginawa mo, tumigil ka sa pagtatrabaho, ganon. So, wag mo nang gawin muli ang pagkakamaling yon, Patricia. Sa ngayon, protektahan mo na ang sarili mo at ang mga anak mo. The only way for you to do that is to set yourself free. At para maging malaya ka, magsabi ka ng totoo. Kasi kapag nagsabi ka ng totoo, magpapablatter ka, pangalanan mo si William, papablatter ka, mayroon pong mga pulis na matitino. Huwag kayong maniwala na lahat ng pulis, lahat ng miyembro ng gobyerno ay wala na talagang silbi. Huwag po kayong ganun. Kasi kapag ganun kayo, wala na talagang maging pag-asang mundo at ang Philippines, 'di ba? So, ngayon pa lang, magsabi ka ng totoo. Magpablatter ka, magsabi ka sa pulis. Kasi kapag natagpuan ka niya, sigurado akong magiging huli na ang lahat. Nagsabi ka sa pulis, mauna ka na. Oo, alam kong mahirap dahil sabi mo, wala kang pera, may konti kang naipon, pero para sa future ng mga anak mo, para sa pag-aaral mo. Pero ano pa bang future ang pangangalagaan mo kung matutuntun na kayo ni William? Ano pa bang future ang naghihintay sa'yo? Sabi mo, marami ka pang magagawa, marami ka pang mararating. Yan ay kung hindi ka hahanapin ni William. Yan ay kung hindi ka niya matutuntun. Kaya bago pa mangyari yun, unahan mo na siya. Magsumbong ka na sa pulis, magsampa ka na ng kaso o kung ano pa man yun. Tapos, i-text mo si William na wag ka na niyang hahanapin dahil nagsumbong ka na sa pulis kung ayaw niyang masira ang pangalan niya bilang mayaman siya, di ba? Pwede mo siyang i-post sa Facebook. Alam ko matatanggap ka pa rin ng pamilya mo. Yes, magagalit sa'yo ang pamilya, nanay o lola ni Tisoy. Pero alam ko rin na yun din ang gusto ni Tisoy na gawin mo. Magsumbong ka ngayon pa lang. Tapos sabihin mo si William, huwag ka na niyang hanapin dahil sa oras na malaman mong hinahanap mo pa siya, ay ipopost mo siya sa Facebook. Ganon. Okay?
'Di ba? Para maprotektahan ka. Protektahan mo na ngayon ang sarili mo. Kasi yung pagtatago na yan, tapos may mga activities ka, behado talagang mahuhuli ka one of these days. Kaya unahan mo na. Thank you so much sa yung napakahaba na tinapos ko talaga kahit almost 2 hours. Ang kwento mo, pangalan nito? Ano pangalan ba niya? Uy, Patricia, oo. Maraming salamat, Patricia, sa napakahaba mong kwento. Pero marami naman talaga kaming napulot na aral. Huwag talagang manloko at huwag talagang gumawa ng mali. Kung kumapit ka man sa patalim, siguraduhin mong walang madadamay kundi sarili mo lang. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong kumapit sa patalim dahil wala naman po ako sa inyong sitwasyon, 'di ba? Hindi naman po ako ang magja-judge niyan. Paano sabihin wala talagang makain, 'di ba? Alangan naman, pwede lang akong magdikta sa inyo kung magbibigay ako pero wala naman akong maibigay. Kaya hindi rin ako pwedeng mangdikta. Pero sana lang sa susunod na kumapit kayo sa patalim, wala kayong ibang madadamay na tao. Yun lang talaga ang hiling ko. Anyways, thank you very much for dropping by. Hindi na ito dropping by dahil napakahaba ng kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig o panonood. At syempre linggo ngayon, pero kinuha ko ang oras ninyo. Sorry po. Salamat sa inyong lahat at syempre kay Patricia, salamat sa tiwala. Sana sundin mo talaga ang payo ko, girl. Dahil ako'y natatakot para sa buhay mo, girl. Okay? Susundin mo yon. And of course, sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video and paki-subscribe na rin dito sa ating channel. Meron po tayong goal na 100,000 subscribers by the end of the year. Pero nasa 74 pa lang tayo. Mukhang malabo, pero sige, magtitiwala ako. Anyways, hello ako sa mga suki natin na laging nakaabang sa atin. Hi ako kay Virgil Lopez, kay Maricel Mina, Princesita Meralies, Blenda Cruz, RD Edria. Maraming salamat, Annalisa Pacas, Honey Bunch. Hello rin ako kay Gimaras Girl, kay Gail Easy, maraming thank you. At sa lahat ng ating mga listeners and subscribers, sorry po, nagmamadali na dahil 1 hour and 30 minutes na itong kwento. Tama ba? 1 hour and 30 minutes na talaga. Oo, napakahaba. Kaya please, kung may sarili kayong kwento, mag-email na lang din kayo sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much for dropping by. Mwah, mwah, mwah. I love you all. Pagdasal nating lahat si Patricia na wag sana siyang matuntun ni William at matuto sana siyang lumaban at wag nang takbuhan ang kanyang nakaraan para na rin sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Bye-bye! I love you all so much. Mwah, ingat!